Malakas na palakpak sa ating Panginoon. Okay, medyo mainit, malinsangan, umulan. Hindi natin alam kung anong mga nangyari, but praise the Lord, nandito tayo lahat upang makinig sa palawang installment ng ating series ngayon, The Patriarchs. No? Lesson from the life of Abraham, Isaac, Jacob, and merong saling pusa, si Joseph. Yeah. Amen. Now, maaga ako dumating kanina. Maaga ako dumating. No? Hindi kumain na kasi first meal kanina. Maaga ako dumating kanina, nag-ayos pa lahat. And then pumunta ako dun sa center. Nilapitan ako ni Koy. Akala niya hindi ko siya gagamitin ngayon. Nilipitan ako ni Koy, sabi niya, tinanong niya, Pas, bigyan mo nga ako ng hint tungkol kay Isaac. Kasi para wala naman siyang masyadong ganap sa buhay. Pag mag-research ako tungkol doon, pag mag-research ako doon lang papalagi pinupunta yung kung saan ino-offer siya ni Abraham. Eh si Abraham naman yun, hindi naman siya nagsasalita doon. Masyadong walang ganap tungkol kay Isaac. Hindi siya masyadong kilala. Wala siya masyadong sinasabi. Pag iniisip natin the patriarchs, maalaala natin si Abraham as the father of faith, kung saan si Pastor Mark nag-preach nung last Sunday. Tata Abraham, mucho anak, si Tata Abraham. Yung kinakanta natin sa Sunday School sa Zamboanga City. Jacob as the father of 12 tribes, known also a man who wrestles God. Joseph is remembered as the dreamer and deliverer, but the Bible records few words spoken by Isaac. He is not like a warrior like David. He is not like a lawgiver like Moses. Or he was not known for dramatic speeches or a great military victories. He was a man of few words. Isaac is a man of few words. While Abraham, meron 14 chapters sa Genesis na patungkol kay Abraham. 14 chapters. Jacob, 15 chapters patungkol kay Jacob. Pero si Isaac, although nag-umpisa sa chapter 22 kung saan ino-offer siya, hindi naman siya nagsasalita doon, wala kang marinig masyado. Si Isaac, kinompress ang kanyang buhay sa chapter 26 lang ng Genesis. Si Isaac. Isaac was a quiet man, yet his life teaches us a powerful truth. In this world, sa ating panahon, kung sinong mga pinakamaingay na personalities, yun ang bida. Kapag maingay ka, bida ka, leader ka. Kaya umalis ako doon sa chat group ng mga parents, teacher association, kasi dati akong officer. Kung sino mabida-bida doon, gawin kang presidente. Kapag ikaw parati nagdodonate, gagawin kang treasurer. Kaya nung nag-meeting sila, hindi ako nagsumipot kasi alam mo, pabida-bida tayo doon sa GC. Ako naman narinig ko na ibuboto natin si pastor. Hindi ako sumipot. Kaya, maraming pabida-bida mga nanay doon. Sabi ng nanay, mag-donate ako ng aircon. Hindi nga pwede nanay kasi public school yan, bawal yan. Dami. Maraming pabida. Kasi yun ang mundo. Kung sinong pinakamaingay, yun ang magiging leader. Sometimes faith doesn't need to be noisy to be genuine. Sometimes, hindi mo na kailangan magiging loud to be faithful. Sa atin, kung sinong pinakamaingay, genuine ito. Kung sinong pinaka-noisy or loud, ito yung pinaka-faithful. Parating nakikita, faithful yan. Parating present, faithful yan. Today, we will learn 4 lessons from the life of Isaac. Ang title natin, Isaac, the Patriarch of a Silent Faith. Let's pray. Father, we thank you. We bless your name.
Lord, ituro niyo po sa amin, maintindihan po namin ang iyong salita sa buhay, sa pangalan ni Jesus. Amen. Kanina, napasarap yung preaching ko, 1 hour. Buti kasi doon, wala sa amin maganyan-ganyan. Sabi ko, iklian ko na lang, mas marami kasing kwento, pabida-bida ka rin. Kaya, kailangan iklian ko na lang, direct to the point. Kasi 4 points ito. What does silent faith looks like? Or 4 things on what silent faith looks like from the life of Isaac. Mabilis. First, silent faith obeys without resistance. Ang tawag niyan, quiet obedience. Isang bata, paikot-ikot, no, tulad ni Cody, ganon. Sabi ng tatay, upo, sit down. Ikot-ikot pa rin, sit down. Nilagay ng tatay yung bata sa upuan, pak. Sabi ng bata, Papa, kahit nakaupo ako dito, pero yung isip ko, utak ko, umiikot-ikot pa rin. Sometimes, tahimik ka, pero sa loob, hindi tayo obedient sa ating Panginoon. Pero si Isaac, outwardly and inwardly, obeys God. Quiet obedience. Now, Abraham took the wood, nung last preaching ni Pastor Mark, kung nakinig kayo, Abraham took the wood for the burnt offering and placed it on his son Isaac. May wood for burnt offering, nilagay sa son Isaac, and he himself carried the fire and the knife. As the two of them went together, Isaac spoke up and said, Father Abraham. Yes, my son, Abraham replied, the fire and wood are here. Isaac said, but where is the lamb for the burnt offering? So very familiar si Isaac sa burnt offering. No? Mga grade 2, grade 3, hindi, wala yan. Laro-laro lang yan. Pero si Isaac alam niya. Halata talaga na tinuturuan sa Sunday school ang kanyang anak. Abraham answered, God himself will provide the lamb for the burnt offering, my son. And the two of them went on together. When they reached the place God told him about, Abraham built an altar there and arranged the wood on it. He bound his son Isaac and laid him on the altar on the top of the wood. Wala kang marinig na boses ni Isaac. Therefore, ina-assume natin si Isaac ay 7 years old. Ina-assume natin walang kamuwang-muwang na si Isaac. Pero bago yun, kadalasan, we focus on Abraham's obedience. Kaya kung magre-research tayo, kahit sa buhay ni Isaac, si Abraham pa rin ang nakikita natin. Nagpo-focus tayo kay Abraham obedience. But Isaac obedience is equally remarkable kahit na hindi siya nagsasalita. By that time, si Isaac ino-offer, according sa scholars, 17 to 20 years old. Si Isaac, 17 to 20 years old. Ilang taon dang ipinanganak si Isaac? Ilang taon si Abraham nang pinanganak si Isaac? Kung narinig nyo nung last preaching? 100 years old. And according sa mga scholars, si Abraham dito, 120 to 125 years old na si Abraham. Now, si Isaac ay teenager or 20 years old, adult na siya. Kung makikita natin dito, Isaac could have resisted. Pwede siyang mag-resist. Si Isaac could have run. Pwede siyang tumakbo. Pwede siyang makipaglaban. Anong lakas ni Abraham, 125 years old, sa teenager? O kahit sabi natin 15 years old, naintindihan mo ba, nakakita naman kayo ng 100 years old? Ako, nakakita ako ng 99 years old. Bedridden na. Merong yung tatay, lola ni Cristel, 90 years old. Nag-walis, pero wala, mahina na tayo, hindi mahalos makahagbang. Ako, 50 na, 51. Hindi na ako masyadong, pag nagsakay ng jeep, parang nanginginig na yung tuhod. Dati, tinatalon mo lang yan. 100 years old. Yet the Bible records no resistance, no argument, no rebellion, no complaint. He quietly submitted himself to God's will. Alam ni Abraham, ni Isaac, na sa turo ng kanyang mga magulang na parati nilang ginagawa sa Sunday school, tinuturo sa kanya, naintindihan niya at nagtatrust siya sa kanyang father at sa Diyos ng kanyang ama.
Sa isip ko, akala ko ba ako yung son of promise? Narinig ko, parating si mama, sabi, alam mo, Isaac, ikaw ang pinangako ng Panginoon, hindi si Ismael, ikaw magiging nations ng pakalaki. Yan ang parating. So, nasa isip na yun ni Isaac. Ako, me and myself, ako ba yun? Pero, ito na ngayon, kakatayin ako, na-impluensyahan na aking ama doon sa mga pagans na nag-o-offer ng mga Diyos-Diyosan. Pero still, magtitiwala ako. Kilalang kilala niya ang kanyang ama at ang Diyos ng kanyang ama. Makikita mo dito na hindi siya nag-resist. Siguro kung tayo yun, di ba, sinturon pa lang nating ama, takbo na kakaagad. Pero dito, willing siya sapagkat nagtitiwala siya sa kanya. Quiet obedience. Many Christians obey God. Sige. By the way, paano ko pa nalaman na siya ay teenager? Remember doon sa verse 6? Basta ulit kasi baka sabi niya, binobola ko lang sila. Sige. The burnt offering, the wood for the burnt offering, place it on his son. Naintindihan niyo ba yung burnt offering kung gaano kalaki yung kahoy na yon? Hindi ka pwede mag-uling lang, hindi mag-burnt yun. Malaki talaga, mabigat, ibinigay sa kanyang anak. Okay? So, most likely, para ma-prove natin sa Isaac ay strong and adult na. Now, sige. Many Christians obey God. Balik tayo para ma-prove lang natin na talagang adult na si Isaac noon. Silent obedience. Now, many Christians obey God only when His commands are comfortable. Hindi tulad ni Isaac. Sa atin kadalasan, nagsumusunod lang tayo sa kalooban ng Panginoon, sa mga commands ng ating Panginoon kapag komportable. Kapag komportable, sumusunod tayo. Kapag bida-bida tayo, sumusunod tayo. Pero pag ang command ng Panginoon may kaakibat na sacrifices, may kaakibat na parang imposible, may kaakibat na mayroong kailangan faith, ayaw na natin. Sandali, iba yan, Lord. Hindi ako komportable yan. Diyan ang pagkakaiba makikita natin sa buhay ni Isaac. He is not perfect. Pero makikita mo, he is a quiet obedience. Comfortable. Kapatid, sumusunod ka ba sa Panginoon kapag komportable ka? Paano kapag hindi komportable? Paano kapag ikaw na ang gagas? Paano ka kailangan mo pang puntahan? Kailangan pupunta ka pa doon. Kailangan imimit mo pa yon. Hindi ka komportable. Hindi ba pwede sila na lang? Hindi ba pwede sa BGC or sa SB, sa Starbucks na lang tayo? Bakit dito parati sa 7-Eleven? O kaya dito na lang sa... Hindi ba pwede komportable? Many Christians obey God only when He commands are comfortable. Second, only when His plans are sabotable or understandable. Sumunod lang tayo kapag kumpleto ang detalye, merong detalyado na mas naiintindihan natin. They want God to, para bang, Lord, I deserve this, kailan i-explain mo sa akin bakit? Sabi ng Panginoon, basta pumunta ka doon. Remember Abraham? Or komportable na, nasa hayahay ka na lugar, tumanda ka na doon. Pag matanda, ayaw na yung umalis kasi doon siya sa comfort zone. Bihira pag medyo matanda na aalis sa lugar kung saan siya nakasanayan. Hindi komportable yun. Pero sabi ng Panginoon, pumunta ka doon. Sabi ni Abraham, saan? Basta, pag sinabi ko pupunta ka sa right. Pag sabi ko stop ka. Mahirap yun sumunod. Hindi mo masyado naiintindihan. Sometimes ganun ang Panginoon. At hindi lang sometimes, kadalasan makikita mo, ang Panginoon kapag inuutos niya, hindi siya masyado nag-i-explain. Bakit? Dinidevelop natin ang trust, ang faith. You know why? Sa Hebrews chapter 11, 6, without faith, it's impossible to please God. Kailangan sumunod ka. Makikita naman natin dito sa heroes of faith. Kahit sumunod sila sa Panginoon, kahit sinabi doon sa scripture, namatay na lang sila, hindi nila nakita ang promise ng Panginoon. But still, they obey. Kahit hindi nila nakita, hindi nila maintindihan, ngayon pa lang siguro nila maintindihan sa interpretation ng mga pastor. Pero makikita natin ang
ang promise ng Panginoon, nabuo pa rin, natuloy pa rin. Pero hindi nila nakita yon. Mga kapatid, tayo'y sumunod sa Panginoon. Kahit hindi natin makita at kahit mamatay na tayo at hindi nakita natin ang pangako ng Panginoon, pero your descendants, your children's and their children's, i-bless, i-credit ng Panginoon. Look at Abraham. Isaac, hindi nila alam, pero makikita mo ang Israel hanggang ngayon nandyan pa rin. Bakit? Kasi isang araw ang kanilang mga magulang, ikaw at ako, nagiging faithful, sumusunod sa Panginoon, nagsisimba, naglilingkod, kahit hindi nila naiintindihan, kahit hindi komportable. Nagiging faithful sila, namatay na lang sila, hindi pa rin nakila. Pero, marami na akong nakikita. Mga pastor, sa unang panahon, mga pastor kasi, yung tinatawag na burn the bridges. Pag mag-graduate sila, wala nang balikan yan. Hindi yan sila magpa-purchase ng bahay. Meron akong kilala sa Palawan. Ninong namin, si Monte Alegre. Reverend Monte Alegre. Namatay na lang yun, walang bahay. Nakikitira lang sa kanyang mga anak. Hindi pa talaga bahay ng kanyang anak, bahay ng kanyang biyenan. Hanggang ngayon, ang kanyang nanay na lang, kasi patay na si Pastor Monte Alegre. Nanay, nakikitira pa rin. But praise the Lord, ang kanyang mga anak, lahat faithful, lahat nakagraduate. At hanggang ngayon, naglilingkod sa Panginoon. Hindi niya yun nakita. See? Tuloy pa rin. Kahit hindi mo maintindihan. Kasi dahil mga magulang tayo ay naglilingkod sa Panginoon. God is not unjust. Forget the good things that we have done. Brothers. Second, only we obey God only when His timing is favorable. Pag okay na. Pag timing, tama na ang timing. Maglilingkod ako. Kapag nakahanap na ako ng love life, pahirap kasi maglingkod pag walang inspirasyon. Tapos may inspirasyon, ay, kailangan ko para magkaroon ng anak. Tapos pag may magkaanak na lang, hindi pa yung timing, kailangan makagraduate pa ang aking mga anak. Nakapagtrabaho na aking mga anak. Tapos, pag-retire na ako, pag mag-retire na ako, ang sobra kong buhay, mag-worship, maglilingkod ako sa Panginoon. Ang tanong, may lakas ka pa kaya noon? Baka huli na. Si Abraham, kung tinawag siya na 18 years old, mas grabe siguro, 75. 75 pa nga lang yun eh. Paano ka pa kung 18 years old pa siya tinawag? Mas mapalad, meron pa mas teenager dito na tinawag ng Panginoon. Imagine, napakahaba, ma-enjoy natin ang kalooban ng Panginoon. Timing. And then, many Christians obey God only when His commands are popular. Pag bida-bida, kapag kilala, kapag merong pakinabang, pero kapag kanyang command, it leads to criticism, it leads to rejection and inconvenience. Wow, hindi yan popular. Graduate ako ng Harvard, yan lang ang paggawa mo sa akin. Gusto ko talaga mag-lead. Hindi nga boses mo, hindi nga makuha eh. Gusto natin maglingkod na popular tayo, kilala tayo. Parati tayo nakikita. Kapatid, sometimes hindi po ganon. Sometimes ina-award ang genuine faith, yung quiet, mahitahimik lang na sumusunod sa ating Panginoon. Baka nga nasa langit, magkagulatan tayo. Proud na proud ka. Akala mo, ikaw talaga number 1, top 1 ka. Sa bandang huli, yung tao doon mas smile lang sa gagreet, naglinis-linis, yun pala ang unang mas maraming reward. Akala mo, pastor ka, ikaw na yung nasa una sa pila. Yun pala, yung taong tahimik lang doon, hindi mas halos, hindi mo kilala kung sino siya. Yun pala ang pinakamaraming reward sa langit. Proud na proud ka kasi lead pastor ka o senior pastor ka. Pero consolation prize lang pala ang matatanggap mo sa langit. At least, meron. Bakit kaya? Sabi ng asawa ko, ubos na ang reward mo kasi post ng post ka. Ito talaga asawa ko, yung nagkikritik talaga sa akin para, post na, wala na naman yung reward mo. Post ka na naman. Kapatid, ang posting ko para sa ating mga supporters. Yan lang talaga ang motive ko. Pero aminin natin sa hindi, sa umpisa, yan lang ating
motive, pero kadalasan nagiging ego na rin natin. Para feeling natin meron tayong ginagawa, meron tayong gustong patunayan. Nasabihin natin, maganda aking ministry, ganito kaganda aking ministry. Alam nyo, mahirap. Siguro para sa akin, lalagnatin siguro ang araw pag hindi ako magpo-post. Meron ng My Day, meron na pa Reels, meron pa sa wall. Tapos nakikita ko, bakit ito meron sa Instagram pa rin? Dual pala yan. Sabi ko naman, siguro naman, may reward pa rin ako sa langit. Hindi naman siguro nasunog lahat kasi meron naman ako hindi na-post. Yung mga walang data, hindi ko minsan napopost eh. Siguro naman, i-credit din ng Panginoon. Pero kapag naghahanap talaga ako ng data, kasi ipopost ka agad. Kahit hindi naman masyadong ulit-ulit na lang. Yung mga mukha ng mga tao doon, paulit-ulit na lang. Pero, I don't know. Kaya sabi nila, Pastor, i-monetize mo na lang kayong FB mo para makikita ka pa. Hindi ko nga alam na meron palang mamomonetize. Sa langit, baka, akala mo ikaw, yun pala yung mga quiet obedience. Kaya huwag tayong magpapaskam sa mga taong maiingay, sa mga taong mabida-bida. Kadalasan, hindi po ganun. Yung mga nasa likod ay quiet obedience tulad ni Isaac. Pangalawa, silent faith, trust God's promises during difficult time. Quiet trust, naman ang tawag noon. Now, ito nagkaroon ng famine. Now, there was a famine in the land beside the previous famine in Abraham's time. And Isaac went to Abimelech, king of the Philistines, and Gerar or anything, pronounce. The Lord appeared to Isaac and said, do not go down to Egypt. Live in the land where I tell you to live. Stay in the land for a while, and I will be with you and bless you. For you and your descendants, I will give you all these lands, and will confirm the oath I swore to your father Abraham. I will make your descendants as numerous. Sinabi ng Panginoon ng kanyang covenant. And then verse 6. So Isaac stayed in Gerar. Nagkaroon ng famine. Si Isaac nagpapanik. Gera na, famine na, tagtuyo, taggutom. Pupunta tayo sa Egypt. Lahat na nagsipuntahan sa Egypt. Kasi greener pasture doon sa Egypt. Yan ang kadalasan, instinct ng tao maghanap ng survival. Pupunta doon sa pinakamaganda. But God told him, do not go down to Egypt. Live in the land where I tell you to live. Stay in the land for a while. Human reasoning, magsasabi talaga na aalis. The land was dry, the future was uncertain, the economy was struggling. Yet Isaac obeyed. Aalis na ako. Ano ba ito? Taghirap na. Magtatrabaho, maghanap na ako ng ibang greener pasture. Maghanap na ako sa church. Ano ba ito? Napaka-dry. Paulit-ulit na lang. Aalis na lang ako. Doon na lang ako. Maganda doon. Komportable. Wala pang magpan sa akin. May free unlimited coffee pa. Komportable doon. Aalis na lang ako. Lahat. Kasi famine na. Mag-abroad na lang ako. Parati kong sinasabi sa mga nagpaplano ng abroad, sabi ko, habang hindi kaya mo pang mabuhay, hindi ka pa mamatay, huwag kang mag-abroad. Napakahirap mahiwalay. Kung gusto mo, lahat kayo sa may-sama, huwag hiwalay. Napakahirap. He remained where God placed him. He trusts God more than his circumstances. Perhaps you're experiencing a famine season sa inyong buhay. Yung finance ay napakahigpit. Talagang napakahirap. The ministry becomes difficult, frustrating, and very disappointing. Sa amin, magpo 4 years na kami plus, 3 years plus, yung tinatawag na launching. So magpo 4 na. Napakahirap. Yung mga leader namin na tinitrain, hanggang ngayon hindi pa marunong mag-opening prayer. Tapos tanongin mo, mag-prayer ka, ba't ako? Napakahirap. 4 years na, ganun pa rin. Paulit-ulit na lang. Mag-Bible study ka. Magpa-meeting ka, walang pupunta. Mag-Bible study ka. Pag Bible study mo, umiiyak pa.
Alam nyo, last time nung doon ako sa grupo ni Rose, na Bible study ako doon, biglaan lang yun. Ayaw pa niya, pero narinig niya, Pastor, ang sarap talaga salita ng Panginoon. Pwede ba linggo-linggo? Sabi ko, narinig ko na yan. Pero hindi tumatagal. Very frustrating. Meron akong binabible study sa Zamboanga. Sabi niya, Bisaya, sa Pagadian. Pinuntahan ko talaga sa Pagadian. Mag-Bible study ko. Sabi niya, Pastor, salamat sa Ginoo. Gipadala ka sa Ginoo. Niyakap pa ako. Manginginig-ginig pa siya. Thank you, Lord. Narinig ko na ang salvation. Hindi man na umabot ng isang buwan. Wala na. Balitaan ko. Kulto pa ang pinasukan. Very frustrating. Ganon minsan ang ministry. Napakahirap. Aalis na lang ba tayo? Nang pumunta ako sa Palawan, parang sarap dito sa Palawan. Inoperan kaagad kami ng aming ninang. Meron akong lote, Pastor. Church planting natin yan. Ilalagay natin na meron ka ng, dito ka titira. Si Cristel, tikman ba, Sampayan, kung yun, pinakamataas dun sa Palawan, sa DepEd. Ipasok natin yan. Salary grade 22. Tiningnan ko, almost 100. Yung anak mo, ipapasok natin yan doon sa Chinese school. Alam mo na sa Palawan, at dating church namin, basta mabisitahan mo lang yan, mga membro, okay na. Tapos 5 o'clock, tapos na. Wow, kayahay talaga. Sarap nito. Parang natitempt na ako. Ito, napakagandang ministry. Okay lang, kahit walang kaluluwa. Basta, i-sharean mo lang. Bibisitahan mo lang sila. Yung mga anak namin ayaw. Siguro kung gusto ng mga anak namin, baka lang naman. Kasi napakaganda. When the career life seems uncertain, the temptation is to run ahead of God. But sometimes the safest place is not the easiest place. It is the place where God has told you to remain. Palakpakan natin ang Panginoon. Hindi! Kung saan kita ilalagay, magta-thrive ka. Look at, in 12 to 14. Isaac planted crops in the land in the same year. Magpa-plant ka na biyak-biyak na nga, famine na nga. Magpa-plant ka pa dyan? Anong ba pagkain ng mga herds mo? Pero Isaac, while sabi ng Panginoon, okay, pinastay mo na ako dito, Lord. Gusto ko sana pumunta sa Egypt, pero dito mo ako tira. Parang wala naman, dry place naman. Parang barren naman ito. I-try na lang ako magtanim. Isaac was blessed, not because meron siyang green thumb, but because the Lord blessed him. Verse 13, the man became rich, and his wealth continued to grow until he became very wealthy. He had so many flock and herds and servants that Philistines envied him. Nakuha na sa kanya, nainggit na sa kanya. Sabi ito, ano ba ito? Wala nagsilayasan na nga dyan. Yung church na yun, wala nang buhay yan. Layas na tayo, lipat na tayo doon, mas maganda. Pero nagtatribe. Notice something remarkable. Makikita natin, Isaac planted during the famine. Usually farmers plant when conditions are favorable. Pag tag-ulan na, saka sila magpa-plant. Walang nagpa-plant na merong famine. Magpa-plant ka, suicide yan. Magbungkal pa lang, parang bato na yan. Takit yan sa... Isaac planted because God had spoken. Remain. The result was extraordinary. God blessed him abundantly. The blessings of God is not merely about wealth. It is God's favor, provision, protection, even sa person. Maaring hindi wealth ang tinutukoy. Relationship, health, ministry, magiging fruitful. Yan ang blessings ng Panginoon. Why? Because Isaac became prosperous because God was with him. Yan ang pinaka-importante, kasama mo ang Panginoon. Now, what is the principle? Makikita natin. Una-una, obedience precedes blessings.
Isaac obeyed before he prospered. Too many people want blessings while ignoring God's command. Gustong yumaman, gusto magiging prosperous, gusto magiging mablessing, pero iniiwan naman yung blesser. Gusto ng gift, nakalimutan yung giver of gifts. At ang principle makikita natin, obedience muna bago ang blessings. Luma pa yan. Panahon pa yan hanggang ngayon, hindi pa rin nagbabago ang principle na yan. Pastor, sumusunod naman ako. But hindi na ako yumaman. Maraming nga paraan ang pagyabong sa iyo ng Panginoon. Ang iyong karakter, ang iyong family na kahit hindi mo nakikita. Pero hindi nagkakamali ang Panginoon. Yan ang first principle. Gusto natin ng blessing pero ayaw naman natin yung tagabigay ng blessing. Second, the blessing can flourish even in unfavorable condition. Kahit napakahirap na kondisyon, mabibless ka. The blessing of God attracts attention. Itong kagandahan. Na-attract, nakikilala nila sa grabe ang taong ito. Nakakainggit. Kahit na kung saan pinagpunta, pinagpala ng Panginoon. Kapatid, makikita natin ang pagpapala, ang pinakahigit sa lahat. Kasama natin ang Panginoon. Kahit unfavorable condition. Yan ang nangyari. Sa inyo kaya, pag sinabi ng Panginoon, stay ka dyan. So, parang wala na akong, insignificant na ako dito, aalis na ako. Ang totoong anak ng Panginoon, kahit saan siya pupunta, you're going to thrive. Yabong. Bakit? Kasi nandoon kasama niya ang source. Kahit saan ka pupunta, kung hindi mo kasama ang Panginoon, look at Moses, Lord, kung hindi mo man ako samahan papunta, huwag mo na ako pupuntahin. Useless lang. Napakahalaga yung blessing. Pangatlo, kasi mahaba ito. Silent faith chooses peace over conflict. Ang tawag niyan, quiet peace. Ito na nga, mayaman na si Isaac. Kailangan niya na maraming wealth kasi marami na siyang mga herds. Sabi ng scripture, multi-millionaire. Mayaman talaga. Kasi Abraham niya, mayaman na kagad eh. Pagpunta pa nilang doon sa lugar niya, mayaman na. Plus, pinagpapala pa siya na. Super yaman talaga. Sa scripture sinabi, very wealthy. So naghahanap sila ng well. Ngayon, pagbukas niya ng well, okay, Isaac reopened the wells that had been dug in the time of his father Abraham, which the Philistine had stopped after Abraham died. So meron na siya, pinuntahan yung dati niyang well, tinestop. Nang namatay ang tatay niya, okay lang. He gave them the same name, no? Then, 19, Isaac's servant dug in the valley and discovered a well of fresh water. Meron sila nakita isang well. Pangalawang well na. But, the herders of Gerar quarreled with those of Isaac and said, the water is ours. So, nagbungkal sila ng lupa, hinihintay talaga, pinaghirapan, napakahirap magbungkal ng lupa. May tubig, nakapakinig, amin yan. Nagalit ba siya? Hindi, umalis. Then, verse 21, then they dug another well. Nagdadag na naman siya. May tubig na naman. Naghintay naman yung mga tao na okay na. And then, but they quarreled over that one also. Inaway na naman siya. Kinuha na naman si Namkam. And then, nagreklamo ba siya? No. Verse 22, he moved on from there and dug another well. No one quarreled over it. He named it Rehoboth, saying, now the Lord has given us room and we will flourish in the land. Ano makikita natin? Not every battle is worth fighting for. Many relationships are destroyed because people insist on winning every argument. Hindi lahat ng bagay na kailangan ipaglaban mo. Isaac had every right to fight. Mayaman siya, pwede siya mag-hire ng mercenaries rather. Kasi anong taong pagtaong gutom, bayaran mo ng 10,000 papatayan. Marami siyang pera, pwede siya mag-hire. Pero hindi niya ginawa. Okay, pinaghirapan namin, kinuha niyo, sige, sa'yo na yan. Ito, sa'yo na yan. Meron naman ako magdadag. He had every reason to argue. But Isaac understood that peace is more valuable
than ego. Kapatid, ang sarap kaya na walang kalaban. Ang sarap kaya walang kagalit. Masarap magpunta sa simbahan kahit magkasalubong kayo. Siyempre, may tampuhan, okay lang, pero kagalit, kasi iba yung kagalit. Hindi mo halos makita ang kanyang anino. Ayaw mong tapakan ng anino niya. Ayaw mo maamoy, ayaw mo marinig ang kanyang pangalan. Pero tampo, okay lang. Kaya mo pag... Kaliit-liit lang natin ng entrance na yan. Sa ayaw at sa gusto so ang gagawin, ayaw ko dyan, hahanap na lang ako. Aalis na lang. Ang sarap yung love kita, brother. Kaya therefore, sabihin mo doon, sige, pinapatawad na kita sa kasalanan mo. I'm very sorry sa iyong kasalanan. Yan ang gawin mo. Turo ng Ama namin yan. The most remarkable characteristics ni Isaac, he possessed strength under control. Hindi porket natahimik ka, hindi porket hindi ka nakikipag-argue, weak ka. Hindi. Sa lahat ng oras. He simply trusts God enough not to fight every battle. Some people spend their lives arguing, defending themselves, proving points, and fighting every criticism. Isaac teaches us that not every conflict deserves our energy. In ministry, workplace, and families, not every disagreement requires a confrontation. Again, not every disagreement requires a confrontation. Not every offense requires retaliation. Not every criticism requires a response. You know why? Quote, sabi dito. Sometimes, God says, leave the well behind. I have another one prepared for you. When God is your defender, you do not need to defend yourself constantly. Hindi mo na kailangan mapatunayan. Kasi alam mo, kapag parati kang nagde-defend, marati kang nagbibigay, parang defensive ka, kahit hindi mo kasalanan, mukhang kasalanan ka na rin. Hindi, ganyan. Tagal na, kupong-kupong. Nagkabati na kami doon 3 beses kayo, hindi pa rin kayo nagkabati dito. Love lang lahat, kapatid. Patawarin na kita sa iyong kasalanan. God can provide another well. Remember Abraham and Lot? Remember? Sabi ni Abraham, okay, leader ka na, malaki ka na rin, yung aking nephew, Lot, mamimili ka. Kung anong pipiliin mo, dito ako. Kung yan ang pipiliin mo, dito ako. Pinili ni Lot yung maganda sa Jordan. Doon si Abraham. Sinong binibless? Abraham. Si Lot, doon pala sa Sodom and Gomorrah. Hindi lahat maganda, akala mo, ginto. Fake pala. Remember Joseph? Lahat ayaw sa kanya, kahit pamilya niya ayaw sa kanya. Pero siya ang paborito. Nakulong, siya yung leader sa kulungan. Nagiging alipin, siya din yung leader ng alipin. Saan siya pupunta? Leader siya. Mamimili ka. Para bang, anong gusto mo? Ikaw ang pinakamahirap sa mayaman? Or ikaw ang pinakamayaman sa mga mahirap? Ano bibilin mo? Doon na lang ako pinakamayaman sa mahirap kasi mahirap. Leader ka doon. Tingnan mo si Joseph kahit saan sa pudal. Leader siya. Kahit alipin, kahit nakulong, leader pa rin. Bakit? Kasama mo ang Panginoon. Hindi mo kailangan dedepensahan yan. Tingnan mo, sila mismo mag-away-away yan. Sila. Tahimik ka lang. Kapatid, huwag ka na kasi mag-explain. Hindi mo na. Mag-sorry ka na lang. Hindi naman mamamatay. Mag-sorry ka na lang. Maawa pa sa'yo ang enforcer. Hulihin ka. Ba't mo yung huli? Ano ba? Hulihin kita. Pero, gutom, mahal ang gasolina. Sige, sir. Nangyari sa amin kahapon. Driver, laking tao. Hinuli siya. Ganun kagad. Want ka lang, mahal ang gasolina, ganito. Naawa ang enforcer. Subukan mo mag-asig-asig ka. Paano kung meron kilala? Resibo ka kaagad. Hindi po masama magpakumaba. Hindi po nakakawala ng pagkakalalaki pag magsabi ka, sorry, at manahimik ka. Amen? Remember Jacob and Laban? Ini-scam na siya, pinataas ng mga presyo and everything, pero patuloy pa rin pinagpala si Jacob.
Lesson, when you trust God, you don't have to grab everything for yourself. God can provide another well. Joseph's blessing was not tied to allocation, but to presence of God. If God is with you, He can bless you anywhere. No person can stop what God has determined to bless you. Wala. Kung ang gusto ng Panginoon, mayaman ka, walang makapagpigil sa iyo. Magbuot mo. Gusto ko yung payaman. Ha? Huwag kang mag-insecure. Maaring, hindi billionaire pera, maraming para ng Panginoon pagyaman. Pwedeng makipaggera, pero makikita natin, hindi. The blessing is not in the wealth, the blessing is God, in the God who provides it. Next, lastly, number 4 na ba? Silent faith builds an altar before building his future. Quiet worship. Now, look at the verse. That night, the Lord nag-appear kay Isaac. Isinabi, alam mo, yung forefathers mo, I will bless you, ganito kalaki, a descendants and everything and everything. Sinabi ng Panginoon. No? Do not be afraid, for I am with you, I will bless you, and will increase the number of your... So, ito si Isaac, familiar na ito. This time, Diyos mismo ang nagsabi. Naniwala ka sa magulang mo, Diyos mismo ang nagsabi. Talaga mas maniwala ka. Anong nangyari kay verse 25? Isaac built an altar there and called the name of the Lord. There he pitched his tent, and there his servant dug a well. Makikita natin, notice the sequence. He called upon the name of the Lord, he pitched his tent, his servant dug a well. Pero bago yon, he built an altar. He built an altar. Before digging another's well, before expanding his possession, before securing his future, he built an altar. Isaac worshiped first before he worked. He prayed first before he prayed before he planned. He prioritized God's presence over personal success. The altar represents worship. Isaac understood that God's presence was more valuable than God's gift. Many people seek God's blessing, few seek God Himself. He built an altar bago siya i-secure ang kanyang future. In today's culture, ito makikita natin. Ang culture ngayon, iba. Mag-build muna ako ng business para makatulong daw. Build ng career. Build ng house. Build a reputation. Tapos, then after retirement, yung sobra-sobra ng buhay ko, saka pa ako mag-worship sa Panginoon. Baliktad. Isaac reversed the order. God first, everything else second. Sabay-sabay natin i-memorize yung Matthew 6:33. 6:33. Sabay-sabay. 6:33. Seek ye first thy kingdom of God and His righteousness. All of these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo maana kaninyo. Wala pa. Sabi ng kaibigan ko, wala pa siguro. Loko-loko tayo ng kaibigan. Gusto mo maging sigurado na ang Diyos? Okay, nay. Matthew 6:33, hindi nyo alam? Inaawit yan. Sabagay, mga grassroots ito. Kinakanta namin yan. Wala. Wag na. Sabay-sabay, basahin. Build your altar before you build your future. Palakpakan natin. Appeal to everybody. Before you build your career, build an altar. Before you build your dreams, build an altar. Before you build your future, build an altar. Because those who put God first will discover what Isaac discovered. Now the Lord has given us the room. We will flourish in the land. Amen? You will flourish here in Makati. Now, to the end, kasi time na. Isaac is the picture, foreshadow of Jesus. Isaac carried the wood, Jesus carried the cross. Isaac was spared, Jesus became the sacrifice of our sins. Isaac was so silent, no question, complaint, etc.
Jesus was silent before his accuser. Kayang-kaya ni Jesus Christ. Sabi niya, alam mo, kaya kong magpadala ng anghel para patayin kayo lahat. Pero hindi ko gagawin. Si Isaac, kaya ko kayong mag-mercenary, pero hindi ko gawin. He answered him not one word. Like a lamb that is led to the slaughter, he opened not his mouth. Isaac was silent before the altar. Jesus was silent before the cross. Palakpakan po natin. Because he trusted his Father's will. Kapatid, a quiet obedience, a quiet trust, a quiet peace, and a quiet worship ang hinahanap ng Panginoon sa ating buhay. Father, we thank you. We bless your name. Salamat, Panginoon, na akala namin very insignificant itong si Isaac. At nagtataka kami, bakit kasama siya? The God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. Lord, nakikita namin yung silent, quiet faith na hindi maingay, pero genuine. Hindi perfect, pero faithful. Thank you. It is our prayer by your grace. Jesus, Holy Spirit, mananahan kayo. Let Jesus will be seen in our lives. Amen and amen.